Amen. At kumuha na rin po tayo ng commitment sa lupa. Pero hindi na po natin napapagod sa akin kung magkano po na commitment sa lupa. At kaya po, siguro, sa atin ay hindi pa nakapabigay ng commitment. At kaya po, iwala po kanina umaga. Huwag na rin kalimutan na doon po natin lahat. Amen? At sa umaga, ang commitment po, ito po yung commitment pa naman, ay umabot po ito ng 5 million, 5,580,000. Hindi ko 558? 558. Of course, ang ating target siya ay makabuti ng hanggang 800. Para makabili ako ng sando, short, at wig. Para naman kayo. Now, buksan mo yung Bible kung Titus chapter 2. Kung Titus chapter 2. Titus chapter 2. At ngayon gabi mo ito po ay part 2 ng minsan po ay naging mensahe natin po ng isang day ng hapon. At talagang hinagat ko na dusuhan ko po ito sapagkat ito po yung pangailangan ng maraming mga churches, maraming mga Kristiyano sa panahon na ito po. So Titus chapter 2, ating basahin verse number 13 hanggang number 14. Titus chapter 2, verses number 13 hanggang number 14. Okay, ganito kayo? Okay, sa likod, sa gitna, sa harap. Now notice verse number 13. Verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Siya yung ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Siya rin yung ating blessed hope. Amen? 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 Buong kagalakan natin siyang hinihintay sapagkat siya yung ating pag-asa. At sa araw mo lang ngayon ay magpapakita siya. Ating makikita yung kanyang kaluwalhatian. Ang ating great God and our Savior, Jesus Christ. Notice verse number 14, about our great God and our Savior who gave Himself for us. Nakatay mo yan? Yung ating dakilang Diyos at ating tagapagligtas, yung ating blessed hope ay lagi natin tandaan na siya'y naghandog, nagbigay ng kanyang buhay para po sa atin. Amen? Amen? Who gave Himself for us. Alright? That He might redeem us. Nakatingin po? Nakatingin po? Ibibigay yung sentence and ibibigay yung kanyang ibibigay yung expression. Kaya sabi ko sa inyo minsan, pero tayo talaga na pag bumangkit ka ng trata, ano ba huwag mo na explain. Let the Bible explain itself. Nakatingin po? Yung paraan, amen? Oh, alright. Okay? Who gave Himself for us. Kaya? Alright. Now, anong ibig sabihin at bakit niya ibinigay ang kanyang sarili para sa atin? Sinagot din ng Bible. Anong sagot ng Bible? That He might what? That He might what? That He might redeem us. Kaya mo yan? Now, okay. Upang tayo ay kanyang matubos saan? Slavery of sin. Ano pa yung pangalawa? Penalty of sin. Hindi ba? Upang tayo ay matubos niya, ano kanyang ginawa? He gave Himself for us. Tama? That He might redeem us from sin, from all iniquity. Ito niyo po yan? Amen? Amen? Now, ano ang ibinunga ng redemption? Okay, ano pa yung purpose ng redemption? Sumunod, to purify. Nakatiyo po yan? Amen? Anong ibinunga ng redemption natin? Purification. Iba namin? Amen? Isa yung sa goal ng salvation. To purify. To purify unto Himself. Tignan niyo po yan? Nakatingin po yan?
na iniwisatan himself. Alright? Okay? Upang kanyang dulisahin para sa kanyang sarili. Sino? Yung sumunod. Yung sumunod. Peculiar people. Nakatayo? Minsan ba, natignan niyo na yung definition ng peculiar people? Yung peculiar people, doon sa original language, sa luma, ang ibig sabihin ay, his own special. His own special. Alright? Peculiar, special kasi kanyang sarili. Kanya. Ipinapakita na tayo ay peculiar sa tagalagay kakaiba because of what? Dahil sa nagmamayari sa atin. Nakatayo? No, sino ang nagmamayari sa atin? Ang Diyos. Paano tayo niya naging pag-aari? Dalawa. He created us and then He redeemed us unto Himself. Nasunod niyo po ako? Nasunod niyo po ako? Amen? So dahil tayo may tinubos niya at tayo may kanya, pag-aari niya, anong tawag sa atin? Peculiar. Na iibang lahi ng tao. Listen, Christian, yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Kaya lagi mong talunan that you are somebody. Hindi mo pang ikaw ay magmayabang o magmalaki. No, you are somebody because you belong to God. Amen? Amen? Tama lang sabihin, ikaw ay tao ng Diyos. Amen? Ikaw ay Kanya. Hindi ka na sa iyong sarili at hindi ka alipin ng sinumang tao. Ikaw ay sa Diyos. Tinubos ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Amen? Kaya anong tawag sa atin? Peculiar. Peculiar. Peculiar people. Now, okay. Ngayon, during the Old Testament times, kasi carefully, ang peculiar people ay yung Jewish people. Tama? Yung mga Hudyo. Tama? Peculiar. Kasi walang katulad nila. Walang katulad nila. No, naiibang lahi. Amen? At isa sa pagiging wala sa ng katulad, sila lang sa buong mundo ang binigyan ng batas na mag-ibig ng Sabado. Ito ay sign, covenant between God and Israel. Amen? At sila lang sa buong mundo ang hindi pwedeng kumain ng dugo at kumain ng baboy at ng anumang may kaliskis. Ano rin niyo ba yan? Amen? Sila lang. Okay? At sila lang sa buong mundo ang hindi pwedeng magsuot ng damit na magkaiba ng tela. Ano rin ba yan? Kung cotton. Ano yun, ha? Amen? Sila lang yun. Okay? Pinakita niyo? Peculiar sila. Tinawag sila holy people, separated unto God for God's service. Amen? Pero pagpasok ng New Testament, no, pagdating ng tinatawag dispensation of grace, tayo nakasama na. Ibalik isa, nakasama na tayo. Okay? Ibalik isa? Okay, iisa na tayo ngayon. Iisa na ang pagpili ng Diyos. Hindi na sila, especially kasama tayong mga mananampalataya sa panahon ng biyaya. Amen, isa? Amen? Mamaya basahin niyo yung Romans chapter 11, makikita kung paano tayo nakakasama. Nakakabit tayo sa puno. Amen, isa? Amen? Oh, alright. Basta pagkatay peculiar, pag-aari niya, yung mga sumunod na talata. Ano sumunod? Ano sumunod ba sa salita? Peculiar people sumunod. Alright. Zealous of good works. Zealous na kagalis ba? Masigasig. Amen? Amen isa? Dahil dito, sa mga tayo ay Kanya, inubos niya, bayan niya, pag-aari niya. Okay, God expect us. At talagang
inaasahan tayo na tayo magiging zealous o what again? Aling good works. Aling good works? Yung gawain niya. Kung meron mang tao sa ibabaw ng mundo na aasahan niya na masigasig pagdating sa mga bagay ng Panginoon ay sino? Yung kanyang mga taong kanya. Hindi siya aasa ng sigasig sa mga iglesia ni Cristo sa mundo sa Katoliko. Tayo ang kanyang inaasahan. Sapagat tayo yung kanyang bayan. Enemies na. Ayun ang ating pasaway umaga, zealous for God. Ito po yung second part. Sapagat minsan na tayo nag-usap about zealousness. Alright? Zealous for God. Zealous for good work. Ang sabi pa ni Pablo, kay Titus, okay? These things, kanina po? Verse 4:15. Pakalakas nga? These things speak and exhort and what? Rebuke. Yun ang ginagawa ko ngayon. Nakadipa ako? Nakadipa ako? Sapagat na ipaunawa ko sa inyo, ina-apply ko yung verse 15. Nakadipa ako? Nakadipa ako? Kailangan natin po ito. Alright? Na lagi kong salitain, ipaalala, at sawayin kayo na tayo ay kanyang tinubos, tayo ay kanyang nilinis, tayo ay kanyang pag-ari, tayo ay kanyang bayan, at tayo inaasahan ito na tayo ay magiging masigasig sa mga gawang mabuti. Ano yung good works? Ano yung good works? Divine works. Divine works, mga makalangit na gawain ng Panginoon. Hindi siya makalangit na gawain. Ay, nung umaga, nagdalawang isip ako eh. Mag-release na kaya. Nagdalawang isip ako eh. Nagdalawang ko, ba't ako magdadalawang isip? May good works yun. Hindi ako pwede humangihingi sa munisipyo, sa Kapitolyo. Gawain ng Diyos na kailangan, gawain ng Diyos ang siyang tutulong. Amen? Tao ng Diyos. Alright? So 800 ang goal natin, 558 lang, Lord, pray na tumaas pa. Amen? Yes na? Amen? At kung tayo nang bibigay, mahalagang makita Diyos na maging sa pagbibigay, ano kailangan meron? Pakalakas? Zeal. May sigasig, may sikap. And guys, tumayo po tayo lahat ng langit. Panginoon, salamat po sa commitment na nakita mo po ngayon. Para premedor na madagdagan po ito, tumaas na po ito, ay premedor magiging mga tao mo sa lumba na nakita mo ng zeal sa pagkakaloob para po sa anniversary ng church. Magiging mga tao po sa Angeles at yung mga tao mo po doon po sa Tagiig. Lord, bless your people tonight. At hindi sa pangalan ko, bigyan mo po ko ng lakas at ng tinig na lubos mo kailangan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, yes, ito yung nais ng Diyos na makita sa ating zeal for God. Now, of course, sabi ko, the word zeal, sabi ng Tagalog ay sigasig. No? Pero maganda yung kanyang definition when it comes to zeal in Christian life. Okay? Zeal in Christian life, ganyan mo tayo, zeal in Christian life is a burning desire to please God. Ito ang ibig sabihin ng zeal sa Kristiyano pamumuhay. Anong sabihin sa Christian life? A burning desire to please God, to do His will. Okay? Nagliliyab, nag-aalab, na hangangin, na magbigyan lugod ang Diyos na gawin ang kanyang kalooban. Zeal. Amen? Isa pang definition in Christian life is what? Paliwanag. Ngayon, saan galing itong burning desire na ito? Okay? Okay. Bakit burning?
Bakit hindi Eliab na desire to please God to do His will? Bakit hindi Eliab? Because it is a desire which the Holy Spirit put in the heart of a believer. Nag-aalam ito kasi ito ay what? Ito po'y desire na inilagay ng banal na Espiritu sa puso ng mananampalataya. Nakinig po ako? Sino naglagay ng desire, ng burning desire, ng zeal? Lakas? Yes, the Holy Spirit. Okay? It is a desire which the Holy Spirit puts in the heart of the believer. Okay? Kaya dahil dito, listen mo lang, this desire is so strong. Ano sabi ko? Doon ko sa desire na ito, na nilagay ng Holy Spirit, strong, very strong ito. This desire is so strong. Kaya nga, yung mga apostol, bagamat inuusig, ibinibilang ko, sinasaktan, para wag na silang nag-preach, hindi sila mapigilan. Ano ba ito? Amen? Naaalala nyo sa aklat ng gawa, kapitulo 8, ibinibilanggo sila, pinapalayas, at doon sila nagsilikas, tuloy pa rin sila preaching the Word of God. Amen? Meron silang burning desire. Amen ka siya? Alam mo siya? Kung nag-aalala sila, si Stephen nga, binabato na, hindi ba? Hindi pa rin tumitigil. Amen? Amen? Ano meron siya? Burning desire, zeal for God. Si Pablo, binato. Talagang akala nila'y patay. Halos natabunan ng bato. No? Nung nakalis ni magpapato, bumago siya, dugo-dugoan, at nagpunta lamang sa kabilang bayan, hindi nagpahinga. He preached Christ. Ano meron si Pablo? Zeal for God. Burning desire to please God, to do His will. Ano siya? Now, meron ka bang itong desire sa iyong puso? Okay. Are you zealous about that which is most important? Are you zealous for God? Maraming tao meron zeal, pero sa maling bagay. Diba? May mga tao, ang zeal nila ay sa salapi. Magkaroon ng magkaroon. Amen siya? Sabi kasi yung iba, ang zeal ay kung saan sa mga bagay-bagay, material. Okay. Ano si Christian? The Bible encourages us to be zealous for God. Talagang tayo hinihikayat ng Word God to be zealous. Maging masikasig. Nag-aalala sa mga bagay ng Panginoon. Alright? Ngayon, kung ito yung desire ng Panginoon, bakit maraming tao, maging sa church, walang zeal for God? Why many people in the church has no zeal for God? Ito yung isang bagay na ibig kong makita po natin. Kahit saan makakanta po tayo nito. Okay? Why many people in the churches has no zeal for God? Para maging aware tayo. Number one, because some do not know the Lord. Okay. Ito yung isang bagay na totoo. Ang iba ay sapagat hindi talaga nakakilala sa Panginoon. Hindi talaga naligtas. Sapagat ang isang tao na hindi naman talaga ligtas, hindi mo talaga siya kakilala ng zeal, sigasig na mag-pray. Wala siyang desire to read the Bible, to worship God, to whistle, to give. Wala siyang desire, no? Wala. Okay? Sapagat, because the sin, sapagat yung sin, sa mga bagay na ito, ay ito'y bunga ng banal na Espiritu na tumatahan sa puso ng mananampalataya. Arinig mo din? Hindi ba binigyan ko kanina? It is a desire which the Holy Spirit put in the heart of the believer.
Amen? So bakit walang zeal ang ibang nagsasabi tayo Kristo? Sapagat wala silang Espiritu ni Kristo. Romans chapter 8, verse number 9. Romans 8:9. Kininig po ang Bible na. Okay, kita niyo po sa Tagalog muna. Romans 8:9. Okay, pakibasa ka sa Tagalog. Dadapwa, tayo'y wala sa laman. Tayo yan. Kundi nasa Espiritu. Tingnan po yan. Kung magkaganoon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadapat kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, He is none of His. Nakarinig po yan? Kaya hindi mo makakita talaga ng zeal. No? Yung unbeliever, okay? Yung tao, kahit siya na talagang nasa loob pa ng church. And isa, ang Christian ay wala nasa lamang, kundi nasa lamang. Tatayin po yan. Yung kanyang makalamang paglalasa, ipinako na sa krus na kasama ni Christ. Amen, isa? Amen? Kaya yung desire na meron siya talaga para sa Panginoon. Okay? That's verse number 14. Number 14. In verse number 14, ang sino man, okay, palitin sa Tagalog, sapagkat ang lahat ng mga pinapagdubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Nakatinig mo yan? Meron siyang desire, meron siyang pagdubay, meron siyang udyok. Amen? Meron siyang udyok, meron siyang hikaya na bunga ng Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. At bakit meron siyang udyok? Bakit may hikaya sa kanya? Ang dahilan, siya ay ba? Anak ng Diyos. Kaya why many people in the churches has no zeal for God? Because they do not know God. They are not of God. In verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen, Krishna? Amen? Ito mo, talagang meron siyang burning desire. Ha? Okay? Nag-aalab siya na para sa Panginoon. Ito'y patotoo na siya nga ay anak ng Diyos. Amen, Krishna? Amen? O tunay, meron ka bang ganyan burning desire sa iyong puso? Ha? Ikaw ba'y nag-aalab sa gawain ng Panginoon? May apoy ba sa iyong bibig para magsalita na para kay Kristo? Amen? Meron ka bang pagmamadali na magawa ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Zeal for God. No, pangalawa. No? Okay. Why many people in the church has no zeal for God? Ang pangalawa naman, no, kung talagang ligtas naman, no, ito naman ang nangyayari. Alright? Nadalas yung bakit madalas ang pastor ay nag-prepare siya ng revival. Okay? Challenge. Because sapagkat madalas may mga tao sa church, no? Okay? Naroon ng sin, pero malamig. Ang dahilan, because that which should be used, sapagkat yung mga precious, para sa kanya, has become too familiar. Too familiar. That which should be precious, has become too familiar. Alright? Pero sige, ito yung nangyayari madalas. No? Madalas, ito yung nangyayari sa mga tumatagal ng member ng church. Tayo, papunta ng 31. Ang ibig sabihin, may mga member tayo dito, 31 years na sila. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya, salin na sila. Sa Bible, sa prayers, sa winning. Madalas, masyadong familiar sa kanila. Kaya kung hindi kayo mag-iingat pare-pareho,
maaaring gumagawa tayo, nag-church tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nagpapakanta tayo, kumakanta, pero ito po'y baka di ritual na lamang. Ginagawa mo pero wala ka yung puso mo. Di ba lang Diyos na? Amen? Minsan nagsusulwinin ka, sanay ka na. Kahit nagkakamot ka, Romans 3:20, for all of sin, transfer the knowledge of God. Alam mo, Diyos mo na po. Romans 6:23, ang kabayan sa kamatayan. But Christ died for us. Buhay siya muli para sa mapatayan. Kung tatagay ko siya, maligtas ka. Gusto mo tumang ka? Nakatawa niyo po ako? Nagtuturo siya, pero ba? Mechanical, walang life. Isang ito ba rin? Ang masin mo, batas, yung epektibong soul winning, pagbibigay ng message in the power of the Holy Spirit, ikaw mismo nakukonvict ka. Nakadi po ako? Ikaw mismo convicted. There are times na nagtuturo ka, parang gumagalap na rin yung boss mo, sapagkat parang nakukonvict ka rin. That's not to say, kapag hindi ka nag-iingat, ginagawa mo yung dati na ginagawa, pero routine na rin na lamang. Bakit? Sapagkat yung precious things naging common na lamang sa'yo. Ano yung ibig? Huwag na huwag mangyari. Na lahat ng ginagawa mo, na kasanayan mo na lamang. Amen? Wala rin puso mo. Sa Amerika, di ba ito sa Amerika na Bible Belt? Bible Belt. Mula Florida yun, pataas yun. Hanggang Georgia, hanggang Alabama yun. Tinawag siya ng Bible Belt kasi talagang una, pinakamarami doon Baptist Church. Pangalawa, Methodist. Then Presbyterian, then Church of Christ. Campirism yun. Walang bahay, walang Bible. Bible Belt sila. Okay? Talagang yun ang umpisa talaga ng Amerika. Bible, Baptist, yun ang umpisa talaga nila. Okay? Mula pa lang ng George Washington na yan. You see? Pero ano nangyayari? Marami pa rin ng state. Bakit? Sapagkat nagsitandaan, nangamati sila, sanay na sila sa Bible. Nakikinig ka sa akin? Kaya nga, yung mga talagang magaling na mga fundamental Baptist, Bible Baptist, hindi na sila nag-depend sa paano curriculum ba? Yung pang Sunday school? Hindi. Nakita nila, karamihan sa ating people, alam nila ng lahat ng Bible character. Magaling sa Bible, pero kita mo maraming serial killer. Nakikinig ka sa akin? Maraming bakla, maraming tomboy, maraming mga transgender. Bakit? Marunong sa Bible, pero ang sin. Alam niyo, tuturo sa'yo, pero meron lang intellectual knowledge, pero wala sa puso. Sapagkat yung precious ay naging pamilya na sa kanila. Huwag mangyari sa atin. Okay? Tingin mga lovers. Nung sila'y panahon lamang na nagliligawan, sinusuyo yung magaling. Diba? Nung naging magkasintahan sila, laging akay-akay yung babae. Hakbang. Diba? Pag-upo. Bubukas pa ng pinto, yung gagawin pa. Kala kita, medyo lang hanta. Bantay ka bantay. Tinaglalatagan na ng banay. Una, maaga pa po. Kaya na ka umaga dito. Ano iba, ayaw umuwi. Yung tama, di ba? Pagbukas yung pinto ng naling na bukas, andiyan ka. Diyan ka tulog. Amen? Kung naging
manong maging mag-asawa, pagtagal-tagal ng panahon, bilis-bisa mo naman. Nakikinig ka sa akin? Huwag na mangyari sa ating Christian life. Yung precious na become pamilya. Ano yung precious? The Bible. Ano yung precious? The church. Ano yung precious? Home Bible study. Ano yung precious? Soul winning, giving. Precious yan. Eh, kasi walang katulad niya. Hanggang sa bang naroon, yung worship naging optional na lang. Liwanag ba? Pwedeng dumalo, pwedeng hindi. Huwag mangyari sa akin. Right? Tayo ay kanyang bayan. Tayo ay kanya. Amen? Binili niya ng kanyang dugo. At inaasahan niya bilang peculiar people ay what? Zealous for God. Masigasi. Yan ang burning desire to please God. Okay? But why many people in the church has no zeal for God? Pangatlo, we grow more indifferent with age. In other words, minsan dahil pagka nagkakaedad. Nakadipo ka doon? Nagkakaedad. Okay, maaaring sabihin, tumanda na ako dyan sa church na yan. Kaya kayo na lang, kayo naman. Tapos na ako dyan, graduate na ako. Walang graduation sa gawain ng Diyos. Di ba? Ang graduation, isa, bakit? Saan graduation? Dapat ba? Saan graduation? Sa langit. Amen? Yun. Amen kasi, habang naghihintay tayo, anong mahalaga, anong dapat makita? Zeal for God. Okay? Huwag na, never na niyadat nilisat kang sila naman ngayon. Sino naman hanggang kaya natin gawin. Amen kasi, hanggang kaya natin gawin. Alright? Huwag natin magkatuwirang nagdaan na ako dyan. What? In Psalms 91 and verse number 14, really mas natin yan. Psalms 91 and verse number 14. Psalms 91 and verse number 14. Ulit, nandiyan po kayo? 91:14. Ready? Okay, ready? That's 92. So 92:14. 92:14. Alright, nakatayo po? Ready? Basa, those that be planted in the house of the Lord shall what? Shall flourish in the courts of our God. Ano sumunod? Oh, they shall still bring forth fruit in what? Old age. Now, sa Bible, listen carefully, pag sinabing old age, ang sabihin ng old age, hindi 60, hindi 70, kundi what? 80 to 90 plus. You follow me? Oh, bagamat 80 to 90, they shall be what? They shall be fat and what? Oh, mabunga, malago. To show that the Lord is what? Upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Amen, isa? Kaya hindi na maging katulad na may edad na ako. Hindi. Inabot ko si nanay. Oh, nanay ay talagang testimony. Amen? Nakikita niyo ng Miss Katib Brado, Tatay June, ang testimony. Di ba? In Joshua chapter 14, 10 to 12, sabi niyo po ako, Joshua chapter 14, 10 to 12, sabi niyo po. Joshua 14, 10 to 12.
kayo? Ito po'y testimony ni Caleb. Siya po'y 40 anyos nung isuko ni Moses kasama ni Joshua para mag-spy sa Jericho, sa Promised Land. Naalala niyo ba yun? Okay, 40 years old siya. At siya lang at si Joshua ang naging matapat. At nanalig sa pangako ng Diyos. Sino na dahil doon? Dahil doon, 40 tayo siya. Ipinangako ng Diyos sa kanya, Diyos, Caleb, yung lupain, yung tinugtungan, inibigay ko sa iyo. Ngayon, nakapasok na sila sa Promised Land. Nakapasok na sila. After 40 years o 42 years, nakapasok sila sa Promised Land. Notice verse number 10. Sabi niyo ba? Sabi ni Caleb, and now, behold, pagkalakas, the Lord hath kept me alive, as he said, these 45 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day what? Ilang taon na siya ngayon dito? 85 na. Kaya po yan? 40 anos siya nung mag-spy. Ngayon, 85 anos na siya. You see that, Christian? Pero sabi niya, baka mag-85 na siya, verse 11, malakas. As yet, ngayon pa man, malakas pa rin ako sa araw na ito. Christian? Meron pa rin siya sin. Alam niyo po kung ano yung nagbibigay ng lakas sa kanya at umabot siya ng 18 pero malakas pa rin. Ano yung nagbibigay ng lakas sa kanya? Yung promise ng Diyos. Hindi yun na wablit sa kanyang isipan. Pinangakuan siya ng Diyos na yung lupain kanyang tinutulong ibibigay sa kanya. Nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Yung ang nagpapaalab ng kanyang puso sa kabila na si 18 years old. Okay? Sabi niya, gayon man, malakas pa ako sa araw na ito. Gaya ng araw na isugo ako ni Moses kung paano ang lakas ko noon, gayon din ang lakas ko ngayon. Sa lakas, pakikibigma at gayon din sa paglabas-pasok. Yan yung isa. Ano pinapakita? Yung edad, hindi age doesn't matter. Amen? Ang mahalaga is what? Zeal for God. Huwag mamatay yung minga sa ating puso. Yan yung isa, mamatay. Manatili tayo, pwede maging maalad sa gawain ng Diyos. Yan yung isa, yung precious bantay natin, huwag maging pamilya sa ating buhay. Amen? Huwag tayong mabago. Sabi ko minsan sa atin, isa natin, member, sabi ko, Brad, tandaan mo, sa Calvary Bible Church, hindi tayo magkakaroon ng worship team. Sabagat walang worship team ang Calvary. Meron tayo choir. At never tayo magkakaroon ng worship leader. Ano natin? Song leader. Okay. Ang problema kasi, kapatid, ang mga kaklase mo, may mga praise and worship, hindi natin i-adapt yun dito. Hindi mangyayari sa Calvary yun. Hindi yung baptistic. Kaya maging maingat kayo. Kaya mga mag-Bible school, mag-ingat kayo. Ang ibang kaklase niyo, pareho ng atin na pero iba na yung practice. Nagsisimula yan sa practice. Ina-adapt na yung practice ng mga CCF kasi malago. Okay? I-adapt ang practice. Okay? Magkakaroon ng worship team, worship leader, iba na yung kanta. Kasi yung worship team, hindi angkop yun sa Baptist team. Kaya papagod din ang kanta. Pag nagpalit ng kanta, papagod na rin ng Bible. Magkakasundian. And reason, anong katuwiran? Kasi pamilya na sila sa ganong awit eh. So be it. And reason?
Pangatlo, why many people in the church has no receive fruit? Pangatlo, because many Christians want acceptance and approval. Alright? Bigyan ng Bible sa mga nanampalataya sa Kanya. Pero, natatakot magpakita, natatakot magpakilala ng puso Lord. Ang problema nila, seeking the approval of others. Seeking the approval of others. Ayaw nilang maging katawa-tawa, ayaw nilang sila nililiba, ayaw nilang masabihan silang panatiko. Alright? Now, bakit sinabi ni Pablo sa Romans 1:16, for I am not ashamed? Nakikinig ka sa akin? Bakit kailangan sabihin, hindi ko ikinakahiya ang Panginoon? Bakit? Kailangan sapagkat maraming Kristiyano ikinakahiya ang ating Panginoon. Huwag natin ikahiya ang Diyos. Hindi natin kailangan ng approval ng sino ng tao. Amen? Kahit pa sabihin, hindi tayo katanggap-tanggap sa kanila. Kasi inimbita lahat sila, ako hindi inimbita. Kasi kilala ka din yan. Na pag in-invite ka nila, nagbibigay ka ng trust at nag-witness ka. Nakikinig ka sa akin? Tandaan ko na rin, God desires zealous believers. God desires zealous believers. In Romans chapter 12, verse number 11, Romans chapter 11, and remember, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So, di ka hindi tamad. Masikap, maningas, espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Ito yung desire ng Diyos sa atin. Amen? Amen? On fire for God. Zealous for God. Okay? Naroon yung burning desire to please God. Naroon yung burning desire to do God's will sa ating buhay. Amen, guys na? Ngayon, kung dumating ka sa punto na wala na yung dati mong sigasig nung mag-umpisa, ano ang dapat gawin to regain our zeal for God? No, yes, naroon pa rin yung zeal, pero hindi na kasing init ng dati. Alright? Now, kung ano yung mangyari sa'yo, how to regain our zeal for God? Number one, be filled with the Holy Spirit. Ulitin ko lang. Pakita siya. Kung hindi mo muling maging manaab sa Lord, we must be filled with the Holy Spirit daily. Lalo higit as we work for God. Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, where it is exist, but be filled with the Holy Spirit. In the book of Acts chapter 9, Acts chapter 9, naghanap itong 12 apostol, no? Na magiging mga katuwang nila sa gawain na mag-aasikaso sa mga widow. Tingnan niyo po yung qualification. Okay, Acts chapter 9. Acts chapter 6, I'm sorry. Acts chapter 6. Sabi nila, maghanap tayo ng ating mga makakatuwang. Ating may mga diko na tinatawag sa panahon ng New Testament. Alright. Anong qualification ng kanilang maging katuwang sa gawain? Verse number 3. To number 5. Ready? Basa. Acts chapter 6, 3 to 5. Ready? Basa. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the
the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of what? Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, Nicanor, and Timon, Parmenas, and Nicholas, and Proselyte of Antioch. Yan po, puspos ng banal na Espiritu. Amen, guys? Pinala niyo po, nung manifest in visible form ang Holy Spirit nung Acts chapter 2. Nalay ba yan? Paano nagpakita ang Holy Spirit in Acts chapter 2? Sa anong anyo? Sa anong anyo? Cloven tongues, dilang apoy. Remember that? Amen? Dilang apoy. Lumapag sa bawat mananampalataya. Amen? Amen, isa? Amen? Nung nagpakita ang Diyos is a visible form kay Moses sa mundo, sa anong paraan? Burning bush, nagliliya. Amen? Nung manawag ang Diyos sa Mount Sinai para ibigay kay Moses yung Ten Commandments, ano niya sa Mount Sinai? Hindi ba nag-aapoy din? Nakikinig ka sa akin? Nag-aapoy din? Amen? You see? Anong mensahe? God desire a what? Zealous or on fire believer. Alright? Kaya kung ibig mong maging malinis pa, for God, anong kailangan? Be filled with the Holy Spirit. Secondly, pray for zeal. Pray for zeal. Alright? Sabi mo, Lord, pagkalooban mo ako ng sigasig. Amen, isa? Lord, pag-alabin mo ba ako para sa iyo? Inubo ka pa James chapter 5 and verse 16. James chapter 5 and verse 16. Book of James chapter 5 and number 16. Okay, ready? Basa. Confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effectual, fervent, maningas na panalangin of a righteous man availeth much. Hindi sabihin sa Tagalog, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo maging magsigaling, malaki ang nagagawa ng what? Maningas. Amen? Maala, maapoy na what? Panalangin ng taong matuwid. Now, kaya how to regain our zeal for God? Ano yung pangalawa? Pray. Pray for what? Zeal. Amen, yes, pray. Sabi ng Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Amen? Patuloy na manalangin. Okay? Number 3, return to your first love. Amen? Muli mong balikan yung init ng iyong unang pag-ibig. In Revelation chapter 2, verse 2 to number 6, tingnan niyo po ito, at makikita niyo that God rebuked the church at Ephesus. Sabihin natin na pinagalitan ng Panginoon, nirebuke ng Panginoon yung church doon sa Epheso. Now, in chapter 2 to number 4, no, yes, maraming papuri silang nagawa. Maraming kapuri-puri na silang may ginawa. Tingnan po, sabi ng Lord, chapter 2, verse 3 to 4, naandun yung mga, magaganda at talagang yes, nararapat na purihin na mga nagawa nila. Chapter 2,
Tingnan mo yung verse number 2 hanggang number 3. Andiyan kayo? Sabi ng Lord sa church na ito, I know thy works. Tingnan mo yan? Pakilabas ka, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and has found them. Masikap sila, mapaglingkod, at sila po'y straight in doctrine. Alam nila, sinasabay nila, itinataboy na yung mga mayroong mga baling kakulaan. Amen? Verse 3. Ano pa? Verse 3. At may pagkikisik ka, nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Inanggit ni Brother Eric na kanina, hindi siya napapagod. Pero sa kabila ng lahat, tingnan niyo po, meron pa rin laban ang Diyos sa kanila. Hindi pa rin natutuwa ng Diyos sa kanila. Anong dahilan? Number 4. Ano yun? Pakalakas niya? Nevertheless, I have summoned against thee. Because what? Ito niyo? Nadinig ko, gumagawa, pero walang what? Walang zeal. Iba ulit, anong wala? Yung zeal, yung sigasig, yung init nung mag-umpisa sila. Amen? Amen? Wala na yung zeal, wala na yung init ng unang pag-ibig. Nakakita mo din? Nasa lahat ng ating ginagawa sa Lord, meron siyang ibig makita. Yung sigasig, yung init. Amen? Nung magsimula ka sa ating Panginoon sa Kristo. Alright? Kaya sabi niya ano sabi niya sa kanila? Repent. Do the first works. Return to your first love. Any reason? Huwag mangyari na tayo may dumating sa punto na nagwawalang bahala na. Liwanag ba? Wala nang pagpapahalaga sa gawain ng Lord. Basta makagawa na lang. Basta makadalo na lang. Diba namin? No, tayo kisa na. Kaya dito makikita mo, no, that indifference, hindi mo yung pagwawalang bahala, o pagwawalang halaga, indifference is not a condition of the mind. But of what? But of what? Puso ang problema. Nawala ang sigasig, nawala yung sin, sapagkat wala. What? Wala yung personal. Liwanag ba? Amen? Ano yung love? Yung Ephesians, ano yung love? Pero anong klaseng love ang hanap ng Lord? Anong klaseng love? First love. Sapagkat totoo naman talaga si Kristo ang ating first love, hindi yung kung sino. Sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Naghahandog pa ng kanyang buhay. Kaya siya ang totoo, siya yung tunay natin what? Unang pag-ibig. Alright? At minsan wala yung sin. Bakit? Sapagkat inaiiwan natin yung init ng ating unang pag-ibig. Okay? Number 4 at the last, be faithful to the church. Kung ibig mo na muling bumalik, yung zeal, yung burning desire to please God, burning desire to do the will of God. Number 4, pakalakas, anong kailangan? Maging tapat ka sa Calvary Bible Baptist Church. Are you with me? Maging tapat ka. You see, saan mo magating? You need the church. Kaysa sa kailangan ka ng church, you need the church. You need God's people. People, because yung tao sa church, they will affect you eh. Hindi ba? You need the church. Iyak na mo, bakit sabi ng Lord, pero din, pag last time, yung mga sa last days, diba, not forsaking the assembly. Amen? Lalo higit, malapit na yung araw, not forsaking the assembly. Huwag kang mawala. Every reason, naaalala niyo yung depression? Brother Arthur, yung kalan na bigatong, kahoy nilalagay yung kalan.
maluto yung sinaing, ano ginagawa niyo? Malapit na maluto yung sinaing, ano ginagawa niyo? Binabawasan yung gatong para humina yung apoy, di ba? Binabawasan yung gatong, tinatanggal yung ibang gatong. Hindi na yung gatong, tama? Yung mga gatong na inayon sa marami, anong nangyayari sa bandang huli? Namamatay. Kaya pero pag ibinalik mo sa kalamihan, nag-aalag ulit. Yes. Amen? Ito yung kalan, ikaw yung gatong. Bayawanan ba? Huwag kang aalis dito, bakit lalayo? Paano huwag kang lalanig? At kung malamig ka, ipinumuling makamtan, manumbalik yung zeal. Go to church. Huwag kang lilipan. You need the church. You need God's people. Amen, Christian? Amen? Kaya nga, you must build relationship with God's people. Nilalagigit, mga tao na mayroong zeal for God. Liwanag ka, huwag sa mga karnal. Amen? Huwag sa mga backslider. Liwanag ka, nahinig ka. Alamigin, huwag sa mga unseen. Sa mga tao ka ng Diyos naman. To regain your what? Your zeal, your what? Takas? Zeal for God. Yung nag-aalag na kalooban para sa Panginoon. Amen? Yung strong desire to do the will of God. Kaya dito ngayon na Panginoon, akin pong i-deliver ang salita mo sa iyong mga tao upang kanila pong mabatid at maunawa na ito yung hinahanap mo, ito yung desire mo sa bawat isa sa amin. Zeal for God.